Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 49 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ipinaliwanag ni Lee Sung-kook na ang kanyang katangian ay tinatawag na ang ika-negatibo siyam na taong huminto sa pagbabasa. Isang katangiang kahit si Dokja ay ngayon lamang narinig. Ayon kay Sung-kook, ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ang mga propeta ng ganitong uri ng katangian. Dahil kahina-hinala ang paliwanag, tinanong ni Dokja kung bakit tinawag siyang taong huminto sa pagbabasa sa halip na tagapaghayag kung tunay nga siyang nakatanggap ng revelasyon. Dahil sa epekto ng lay detection, nauutal na umamin si Sung-kook sa katotohanan. Inamin niyang noong binabasa niya ang aklat ng revelasyon, maaga siyang tumigil sa pagbabasa. Masyadong mahirap, napakalawak, at napakalalim ng nilalaman nito kaya hindi niya ito natapos, dahilan upang siya ang ika-9 na mambabasang sumuko. Nang sabihin ni Yoo Jong-hyuk na tila wala siyang maitutulong dahil sa kakaunting nalalaman niya. Desperado namang iginiit ni Sung-kook na kaya pa rin niyang makatulong. Habang nag-uusap sila, paulit-ulit na kinakalikot ni Sung-kook ang kanyang smartphone. Nang tanungin siya tungkol dito, alanganing sinabi niyang adik lamang siya sa cellphone, ngunit agad na napagtanto ni Dokja na sinusubukan nitong makipag-ugnayan sa iba pang mga propeta. Ipinaliwanag ni Sung-kook na dahil sa kapangyarihan ng katangiang hermit, maaari pa rin siyang kumonekta sa internet. Dahil dito, napatingin si Dokja kay Han Dong-hoon, ang batang nasa ilalim ng hypnosis na nagtataglay ng kapangyarihan ng Hermit King of Shadows, isang kakayahang manipulahin ang impormasyon. Alam ni Yoo Jong-hyuk na hindi maaaring manatili ang batang iyon sa ilalim ng kontrol ng mga propeta. Habang mas nakikialam sila sa kwento, lalo nitong binabago ang mga pangyayari mula sa orihinal na nobela at sinisira ang mga planong matagal na niyang inihanda upang makakuha pa ng impormasyon. Tinanong ni Dokja kung ang ibang mga propeta ay mayroon ding mga katangiang may kaugnayan sa paghinto sa pagbabasa. Kinumpirma ito ni Sung-kook at sinabing 48 na lamang silang natitira. Mas maliit iyon kaysa sa inaasahan ni Yoo Jong-hyuk. Sa dami ng naging mambabasa ng nobela sa loob ng maraming taon, inakala niyang mahigit 100 ang bilang nila. Ipinaliwanag ni Sung-kook na marami sa mga mambabasa ang malamang na namatay sa unang senaryo dahil hindi nila agad naunawaan na ang nobelang minsan nilang binasa ay naging realidad. Kahit may kaalaman sila tungkol sa hinaharap, marami pa rin ang hindi nakaligtas. Dahil dito, napaisip si Dokja kung paano naman nakaligtas si Sung-kook gayong napakaaga nitong tumigil sa pagbabasa. Inamin ni Sung-kook na nakaligtas lamang siya dahil may isa pang propeta na nasa parehong lugar at tumulong sa kanya sa insidente sa tren. Nang malapit nang magbigay ng karagdagang paliwanag si Sung-kook, biglang yumanig ang lupa. Inakala ni Dokja na isa itong bagong sub-senaryo kaya agad silang lumabas ng tolda. Ngunit sa halip, nakita nila ang dalawang taong nagkakaharap sa gitna ng pinanggalingan ng pagyanig. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit agad niyang nakilala ang babae, si Jung Hee-won. Galit na galit ito at ilang sandali na lamang ay mapapatay na sana ang kalaban. Hinugot ng lalaki ang isang malaking ring sword at sumugod, ngunit malinaw na mas malakas si Hee-won. Napakabilis ng kanyang galaw at kung hindi nakialam si Dokja, mapuputulan na sana ng ulo ang lalaki. Nagmamadaling sumigaw si Lee Sung-kook at tinawag ang lalaki sa pangalang Jung Min-seob. Nang gamitin ni Dokja ang character list, hindi niya mabasa ang impormasyon nito, na nagpapatunay sa kanyang hinala na isa rin itong propeta. Makalipas ang ilang sandali, nakaluhod sina Jung Min-seob at Lee Sung-kook sa harap ni Dokja. Paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Sung-kook para sa ginawa ng kanyang kasama, habang si Min-seob naman ay napilitang sumunod kahit halatang hindi niya gusto. Pinagsabihan ni Dokja si Jung Hee-won dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos, at bagaman nagulat ito, agad siyang yumuko at humingi ng tawad bago umalis kasama si Lee Hyun-sung. Alam ni Dokja na hindi basta-basta magbubunot ng espada si Hee-won nang walang dahilan, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon. Kinakailangan pa rin ang pag-iingat. Pagkatapos noon, hiniling ni Min-seob na makausap muna ng pribado si Sung-kook. Pinayagan sila ni Dokja,
Ngunit agad niyang tinawag si Bihyong at gumastos ng 2,000 coins upang makuha ang eksklusibong kakayahang hearing enhancement. Hindi niya pinansin ang babala ni Bihyong tungkol sa mga mas mataas na ranggong Dokkaebi at agad na ginamit ang kakayahan upang lihim na pakinggan ang usapan ng dalawang propeta mula sa labas ng tolda. Sa kanilang pag-uusap, lumabas ang kanilang mga pagdududa. Kinuwestiyon ni Min Seob kung ang lalaking nasa harapan nila ay tunay ngang si Yoo Jong-hyuk. Nagkomento pa siya na hindi ito kasing gwapo ng paglalarawan ng may akda sa nobela. Hindi ito pinansin ni Sung Kook at sinabing pareho naman ang ugali nito sa orihinal. Higit pa rito, napag-usapan nila kung gaano kapagtataka na si Jung Hee-won ang kasama ni Yoo Jong-hyuk sa halip na si Kim Nam-won na dapat sana'y isa sa kanyang mga kasama sa ikatlong regression. Sa kabila ng kanilang mga pagdududa, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang plano. Pinag-usapan pa nila ang paggamit kay Dokja upang harapin ang mga mambabasang mas malayo na ang nabasa sa nobela kaysa sa kanila. Habang nakikinig mula sa malapit, natatawang napansin ni Dokja na ang mga taong ito, na diumano'y mga tagahanga ng pangunahing tauhan, ay lihim namang pinupuna siya pagbalik nila sa loob ng tolda. Formal na nagpakilala si Jung Min Seob at sinabi na siya ang ika-negatibo 1,089 na taong huminto sa pagbabasa ng nobela. Hindi tulad ni Sung Kook, mas malayo ang kanyang narating sa kwento at nagtataglay siya ng ilang mahahalagang kagamitan, kabilang ang fugitive's mask, isang bagay na nagpapahintulot sa gumagamit na baguhin ang kanyang mukha at anyo. Pagkatapos nito, magalang siyang humingi ng pahintulot na magtanong kay Dokja. Ang pangunahing tanong niya ay kung bakit wala si Kim Nam-won at kung bakit may isang misteryosong babae na kasama nito sa halip. Batid ni Dokja na matagal nang lumihis ang mundong ito mula sa ikatlong regression na alam ng mga propeta, kaya mahinahon niyang ipinaliwanag na sa kasalukuyang ikot na ito, hindi umiiral si Kim Nam-won. Nabigla ang mga propeta at agad na ipinagpalagay na namatay ito. Agad nilang tinanong kung sino ang pumatay rito. Doon sinamantala ni Dokja ang pagkakataon at ibinigay ang pinakamabigat na sagot. Habang nakatitig sa kanila, malamig niyang sinabi na ang delusional demon na si Kim Nam-won ay namatay sa kamay ng isang propeta na katulad nila. Sa isang iglap, tuluyang natigilan at namutla ang dalawang propeta sa kanilang narinig, at diyan nagtatapos ang kabanata 49 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng chapter 50? Mag-comment na sa baba at hanggang sa susunod, paalam.